Sa South Korea, mayroong isang lalaking kilalang kilala bilang isang psychopathic demon na nanlinlang sa buong bansa. Ang lalaking ito ay si Lee Yong-hak, isang 35 years old na dumaranas ng isang pambihirang sakit. Naging malawak na kilala sa publiko bilang Molar Daddy sa pamamagitan ng iba't ibang mga programa sa telebisyon. Nakakuha siya ng simpatsya at nakatanggap pa ng mga donasyon dahil sa kanyang karamdaman. Ang kanyang anak na babae na nagmana ng parehong napakabihirang sakit ay madalas na itinatampok sa kanyang tabi na nakapagdagdag sa simpatsya ng publiko. Nagtatago sa likod ng maskara ng isang mapagmahal na ama na lumuluhang humihingi ng tulong para sa kanyang anak sa TV. Si Yong-hak ay gumawa ng mga kasuklam-suklam na krimen. Sa pagsisid sa kwento natin ngayon, malalaman po natin ang nakakagulat ng mga revelasyon sa likod ng taong may karamdaman at kilalang kilala bilang isang mapagmahal na ama. Bago po ang lahat, shoutout po kina M. Corino Tulang, kay Ann Palmoria Japan Vlog na laging nanonood, kay Irene de Filmoto from OP Maguindanao, kay Ginny Litramos from Talavera Nueva Ecija, at kay Luz Nakila from General Trias Cavite. At sa lahat po sa inyong mga nanonood, subscribers o hindi mga subscribers, salamat po sa inyo. Na may pagpalain po tayong lahat. Nagsimula ang trahedya noong September 30, 2017 nang muling makipag-ugnayan ang 15 years old na si Lee Ayon sa isang kaibigang may apelidong Kim. Isang dating kaibigan mula sa elementarya na hindi niya nakita sa loob ng mahigit isang taon pagkatapos nilang pumasok sa iba't ibang middle school. Walang kaalam-alam si Kim sa susunod na mangyayari. Sa bahay, ang inuming ibinigay kay Kim ng kanyang kaibigan ay may napakataas na dosis ng pampatulog para sa isang 15 anyos. Makalipas ang 3 oras, nakatulog si Kim at umalis naman ng bahay si Ayon. Iniwang mag-isa si Kim kasama ang kanyang ama. May mga plano siyang makipagkita sa iba pa niyang mga kaibigan. Samantala, nababahala naman ang ina ni Kim. Dahil hindi makontak ang anak, tinawagan niya lahat ng mga kaibigan nito, kabilang na si Ayon, ngunit wala siyang napansing kahina-hinala. Sa kalaunan, iniulat ng mga magulang ni Kim ang pagkawala ng anak at humingi ng tulong sa pulisya. Hindi agad nagsagawa ng paghahanap ang mga pulis at sa mga panahong ito, si Kim ay tinapos na ni Yong-hak ang ama ni Ayon. Tinawagan ni Yong-hak ang anak at pinauwi at magkasama nilang itinapon ang wala ng buhay na si Kim sa isang liblib na lugar ng bulubundukin sa Yongwol Gangwon Province. Tumawag ang pulisya sa mga magulang ni Kim 24 na oras pagkatapos ng unang ulat at nagsimula ang isang buong pagsisiyasat pagkalipas pa ng 36 na oras. Hapon ng October 1, isang araw pagkatapos ng insidente, nakuna ng CCTV footage ang isang nasa hustong gulang na lalaki at si Ayon na may bitbit na itim na travel bag mula sa bahay nila at isinakay ito sa isang trunk ng kotse. Gumamit ang mga pulis ng ladder truck para makapasok sa bahay, ngunit hindi nila nakita doon ang nawawalang dalaga. Nang malaman nila kung sino ang may-ari ng bahay, natuklasan nilang ito pala ay si Yong-hak na nasa ilalim na ng investigasyon para sa pagkalagot ng hininga ng kanyang asawa noong nakaraang buwan. Sa ika-4 na araw ng paghahanap, October 4, nareclassify ng pulisya ang kaso ng nawawalang tao bilang isang kriminal na investigasyon. Kinaumagahan nahuli nila si Yong-hak at ang kanyang anak na si Ayon sa isang villa sa Dubong-Dong District. Parehong natagpo ang walang malay dahil sa labis na dosis ng pampatulog. Sa panahon ng interogasyon ng pulisya, unang nagsalita si Yong-hak nang hindi magkakaugnay at itinanggi ang krimen. Ngunit sa huli ay umamin na rin. Sinabing siya nga ang tumapos sa batang si Kim. Kalaunin natagpuan sa kabundukan ang hubot-hubad na katawan ng dalaga. Bakit niya tinapos ang kaibigan ng kanyang anak? Nakapagtataka, ang lalaking ito ay isang kilalang figura na lumalabas sa iba't ibang palabas sa TV na naging dahilan kaya't nakakagulat para sa marami na tumapos siya ng buhay ng tao. Si Yong-hak ay nagdurusa mula sa isang napakabihirang sakit na tinatawag na gigantiform cementoma, kung saan 6 na tao lamang sa buong mundo ang alam na mayroon ito. Ang gigantiform cementoma ay nagiging sanhi ng paglaki
ng malalaking molar sa gilagid at mga ugat ng ngipin na maaaring maging napakalaki na mababago na nito ang hugis ng mukha at magdudulot ng paghihirap sa paghinga. Si Yonghak ay dumanas ng sakit na to mula pa noong siya ay 9 na taong gulang. Sumasailalim sa maraming operasyon upang alisin ang mga tumor, kaya't isang molar na lang ang naiwan sa kanya. Dahil dito, tinawag siyang molar daddy. Sa kasamang palad, ang kanyang anak na si Ayon ay nagmana ng parehong napakabihirang sakit. Sa 6 na tao sa buong mundo na may ganitong kondisyon, 2 ay mula sa iisang pamilya sa South Korea. Ang kanilang kwento ay nakakabagbag damdamin sa sino man na nakarinig nito. Si Yonghak ay madalas na lumabas sa mga programa sa TV. Ibinabahagi ang kwento ng karamdaman nila ng kanyang anak at ang kanilang paghihirap sa pananalapi. Humingi siya ng tulong upang mabayaran ang mga gastos sa operasyon na nagdulot ng simpatsya at suportang pinansyal mula sa maraming tao. Ang kanyang mga pagpapakita sa mga palabas ay nakatulong pa sa kanyang makapagbukas ng isang restaurant ng manok at ang kanyang mga pagsusumamo para sa mga donasyon ay nakaantig sa maraming puso. Nag-publish din si Yonghak ng isang libro na pinamagatang Molar Daddy at gumanap pa suot ang isang mascot sa mga dayuhang bansang Korean na komunidad upang makalikom ng pondo. Ang kanyang paglalarawan bilang isang mapagmahal na ama ay lubos na nakaantig sa mga tao. Gayunpaman, ang pagkakahayag ng kaso ng Molar Daddy ay ang simula para matuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. Ang unang nakakagulat na revelasyon sa publiko ay isang larawang ipinost niya sa kanyang social media. Ipinapakita niyang natatakpan siya ng mga tattoo habang naninigarilyo, kabaligtaran ng husto sa kanyang nakaraang imahe bilang isang tapat na amang nakikipaglaban upang pagalingin ang kanyang nag-iisang anak. Sa larawang ito pa lang naggulat na ang maraming tao. Ang mga karagdagang pagsisiyasat at testimonya ay nagsiwalat ng higit pang mga nakababahalang detalye. Ang mga empleyado rin sa kanyang restaurant na pinunduhan ng mga donasyon ay nagpatotoo na si Yonghak ay bihirang magpakita sa trabaho at madalas sexual na hinaharas ang mga babaeng tauhan. Inilarawan siya ng kanyang mga dating kaklase bilang isang palaaway mula pa noong middle school na minsang nagyabang tungkol sa pangaakit at tangkang panghahalay sa mga bata sa elementarya. Nagbago ang kanyang buhay nang malugi ang negosyo ng kanyang ama at naghiwalay ang kanyang mga magulang at naging bahagi ng broken family. Sa panahong nakilala niya ang kanyang asawa at nagkaroon ng anak, ay nasa matinding paghihirap na sila sa pananalapi. Gayunpaman, makabuluhang bumuti ang kanilang buhay nang magsimula siyang makatanggap ng mga donasyon. Mula 2005 hanggang 2017, nakakolekta si Yonghak ng mahigit 1.2 billion won na humigit kumulang $1 million o mahigit 50 million pesos sa kasulukuyan bilang mga donasyon. At ang nakapagtataka, 10% lang ng perang ito ang talagang ginastos niya sa mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang anak. Bago ang pagtapos sa dalagang si Kim, mayroon ng 11 naunang kaso si Yonghak. Karamihan ay para sa pandaraya, ngunit walang kaso para sa panghahalay. Sinabi ni Lee Yonghak na ginawa niya ang krimen upang matugunan ang kanyang mga sexual na pagnanasa. Pero ito ba talaga ang unang beses na gumawa siya ng ganito? Inimbestigahan ng pulisya ang kanyang mga pag-post sa internet. Mula noong 2016, may nakitang mga bakas sa kanyang mga post sa social media kung saan naghahanap siya ng mga babaeng may edad 14 anyos hanggang 20 anyos para tumira kasama niya. Malinaw na ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naghahanap ng mga naglalayas na mga teenagers ay may mapanganib na layunin. Si Yonghak ay isang psychopath na sinamantala ang simpatsya ng mga tao para makuha ang kanyang gusto. Isang halimaw sa pananamit ng tupa. Kaya't muli nating buuin ang mga kaganapan sa malagim na araw na yon. Bago ang insidente, sinabi ni Lee Yonghak sa kanyang anak na kailangan niya ng papalit sa ina nito. Sinabi niya sa kanyang anak na kung may mga kaibigan nitong naglayas o kaya naman ay gustong maglayas, ipaalam agad sa kanya. Nang ibigay ni Ayon sa ama ang kanyang cellphone na may mga larawan ng kanyang mga kaibigan,
itinuro ni Yonghak ang larawan ni Kim. Saka sinabi kay Ayon na kamukha umano si Kim ng kanyang ina, kaya dapat madala niya kaagad ito sa bahay nila sa lalong madaling panahon. Mas susing nagplano ang mag-ama kung paano nila mapapapunta si Kim sa bahay at kung ano ang gagawin dito sakaling mapapunta nila ang dalaga. Naghanda ang mag-ama ng 2 bote ng inuming may nakalabel na suplementong bitamina. Isa rito ay naglalaman ng mga pampatulog. Inimbitahan ni Ayon ang kaibigan niyang si Kim sa bahay nila para doon manood ng pelikula. Pagdating ng bahay sa utos ng kanyang ama, iniabot ni Ayon kay Kim ang bote ng inuming may pampatulog at di nga nagtagal ay nakatulog na nga ang dalaga. Saka inutusan ni Yonghak si Ayon na lumabas na muna ng bahay at mamasyal. Ibig sabihin na iwang mag-isa ang natutulog na si Kim kasama si Yonghak sa loob ng bahay at si Yonghak na nasa tabi ng walang malay na si Kim ay di mapigilan ang kanyang labis na libog at pagnanasa. Sinimulan niyang hawakan ang katawan ng dalaga sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga suot nitong damit. Nang maglaon sa resulta ng pagsusuri sa wala ng buhay na katawan ni Kim na lamang may katibayan ng paglapastangan sa katawan sa pamamagitan ng pagpasok ng kung ano-anong bagay sa ari ng dalaga, ngunit walang palatandaang siksutong pinagsamantalahan. Sa panahon ng insidente kinabukasan, nagkamalay si Kim. Gayunpaman natakot si Yonghak na isumbong siya nito, kaya't sinaka niya ang dalaga gamit ang kurbata at tuwalya na naging sanhi ng pagkalagot ng hininga nito. Tinatayang binawian ito ng buhay sa pagitan ng 11:55 ng umaga at 1:44 ng hapon. Saka ay inilagay ni Yonghak ang katawan ni Kim sa isang malaking itim na travel bag na pinagtulungan nilang dalhin ni Ayon sa trunk ng sasakyan. Siniguro pa ni Yonghak na tanggalin ang black box ng kotse. Pagkatapos ay nagmaneho na patungo sa Yongwol sa Gangwon Province at iniwan ang katawan malapit sa isang lambak. Noong una, itinanggi ni Yonghak ang lahat. Sinabi niyang hindi sinasadyang mainom ni Kim ang tabletas na pampatulog sa bahay nila na humantong sa pagkakalagot ng hininga nito. Iginigiit niyang inosente siya. Ngunit habang nagpapatuloy ang investigasyon, sa huli ay umamin rin siya sa kanyang mga krimen. Ang tanong ng nakararami, paanong si Yonghak na may matinding libog at pagnanasa mula sa murang edad, ngunit walang mga kasong may kaugnayan sa panghahalay, ay biglang naging predator at tumapos pa ng buhay ng tao. Habang umuusad ang pagsisiyasat, mas marami sa kanyang mga kakaibang pag-uugali ang nahayag na nagpapataas ng higit pang mga hinala. Isang buwan bago ang insidente, sumakabilang buhay ang asawa ni Yonghak, pero kung paano ito nangyari ay sadyang kakaiba. Sa kalaliman ng gabi sa isang tahimik na residential na eskinita, isang kahindik-hindik na eksena ang naganap. May nahulog mula sa ika-5 palapag na gusali. Ang taong yon ay ang asawa ni Yonghak. Sa kabila ng CPR sa pinangyarihan at agarang pagsugod sa ospital, hindi pa rin siya nakaligtas. Bakit siya nahulog? Sinabi ni Yonghak na tumalon umano ang kanyang asawa. Ipinaliwanag niyang pinagsasamantalahan umano ng kanyang amain ang kanyang asawa. Nabiyanan ng asawa niya sa loob ng 8 taon at ngayon niya lang umano nalaman. Sa araw na tumalon ng gusali ang kanyang asawa, muli umano itong sinalakay ng kanyang amain. At dahil sa hindi umano nito makayanan ang labis na konsensya, tumalon ng kanyang asawa na siyang ikinalagot ng buhay nito. Gayunpaman, iginiit ng amain ni Yonghak na totoo ngang nagtatalik sila ng kanyang manukang, pero pareho nilang gusto ang kanilang ginagawa. Di nagtagal, natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng kanyang amain. Binawi nito ang sarili niyang buhay. Sa tabi ng katawan ay isang sulat kamay na liham na nagsasabing hindi niya kailanman hinalay ang manukang at wala siyang kasalanan. Kaagad naman pagkatapos sumakabilang buhay ang kanyang asawa, nakipag-ugnayan si Yonghak sa isang istasyon ng TV upang makakuha ng simpatsya at nag-film pa ng isang memorial video. Umabot pa sa pag-upload niya ng isang nakakatakot na video na kusa niyang iniimbalsamo ang katawan nang wala ng buhay niyang asawa. Kaya't ang tanong ng ilan, tumalon ba talaga to? Kumilos si Yonghak hindi tulad ng nagdadalamhating asawa.
3 araw pa lamang pagkatapos sumakabilang buhay ang kanyang asawa, nag-post si Yonghak ng ad at mga larawan sa isang pang-adultong chat site, naghahanap ng bagong kasintahan. Noong araw ng insidenteng nangyari sa kanyang asawa, nakuna ng CCTV footage si Yonghak na kumikilos malayo sa isang nagdadalamhating asawa. Bumaba sila ng kanyang anak 3 minuto pagkatapos ng pagkahulog ng kanyang asawa bago dumating ang ambulansya. Sa halip na sumakay sa ambulansya si Yonghak, parang wala lang, gumawa lang ng tawag sa cellphone. Pero sa harap ng kamera, lumuluha siyang nagsasalita tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa. Kinabukasan, kaswal siyang nakikitang naglilinis ng mga mansya ng dugo ng kanyang asawa nang mahulog ito. Nalaman ding sa pagkahulog, nakababa ang pang-itaas at pang-ibabang damit ng kanyang asawa. Gayunpaman, ang kuha ng CCTV bago ang insidente ay nakitang hindi naman ganung kaluwag ang suot na damit ng ginang para madali itong mahubad. Nagbihis ba to bago siya tumalon? Agad ring inayos ni Yonghak ang damit ng asawa pagkababa nito. Sa oras ng pagkahulog, mayroon na talagang pinsala ang ginang sa ulo at sinabi ni Yonghak na hinampas niya umano to ng takip dahil sa inis niya na nagsasalita umano ang kanyang asawa tungkol sa pagbawi ng sarili nitong buhay. Napakaraming kahina-hinalang punto, ngunit sa huli, ang kaso ng kanyang asawa ay isinarado bilang isang pagpapatiwakal. Dumating ang pinaka-nakakagambalang revelasyon nang hinalughog ng mga pulis ang bahay ni Yonghak. Natuklasan nila ang maraming nakakagambalang mga videos sa kanyang computer, hard drive at sa kanyang cellphone, kasama ang mga video ng kanyang asawa si Mrs. Choi. Ang footage ni Mrs. Choi na nakikipagtalik sa ibang lalaki ay natagpuan sa cloud na nakaling sa cellphone ni Yonghak. Napag-alaman na pinilit ni Yonghak ang kanyang asawa sa pagkikipagtalik sa iba. Nagtayo siya ng isang brothel at pinilit ang kanyang asawa na lumahok. Kinukunan siya ng video nakikipagtalik kasama ang ibang mga lalaki at ina-upload ang mga to sa mga pang-adultong site para kumita. At habang ginagawa ito, umiiyak naman siya sa publiko at nagpo-post ng mga video ng memorial para sa kanyang asawa. Nakilala ni Mrs. Choi si Yonghak noong bata pa ito at nagtiis ng matinding pagmamalupit nito hanggang bawian siya ng buhay. Malamang na gaya ng kanyang ina, si Ayon ay ganap ding kontrolado ni Yonghak na maaaring paliwanag sa kanyang pagkakasangkot sa mga krimen ng kanyang ama. Batay sa mga resulta ng pag-profile, ang attachment ni Ayon sa kanyang ama na si Yonghak ay higit pa sa normal na epekto ng isang bata para sa isang magulang. Sa psikolohikal, ganap na umaasa si Ayon sa kanya. Ang matinding bigkis na ito ay bahagyang dahil sa kanilang parehong pagkakaroon ng napakabihirang sakit at gayon din dahil sa hawak ni Yonghak ang kumpletong kontrol sa kanilang pananalapi. Mula sa murang edad si Ayon ay nasangkot na sa mga pakana ng kanyang ama na humantong sa kanya upang ituring ang kanyang ama bilang ang kanyang buong mundo. Kaya gustuhin niya man o hindi, bulag siyang lumahok sa mga krimen nito dahil naniniwala siyang yun ang gusto ng kanyang ama. Sa pagsisiyasat ng pulisya, nagpapakita si Ayon ng pag-aatubiling kilalanin ang anumang maling gawain o moral na pagkabigo sa bahagi ng kanyang ama. Hindi niya kayang makarinig ng anumang negatibo tungkol sa kanya. Matindi niya tong ipinagtatanggol. Sinasabing hindi ganong klaseng tao ang kanyang ama, wala lang talaga umano itong mapagpipilian. Ang reaksyong ito ay talagang nagpapakita ng pangangailangan para sa patuloy na psikolohikal na paggamot at paghihiwalay mula sa kanyang ama at sa kanyang pamilya. Napagpasyahan ng mga profiler na si Ayon ay walang anumang personal na paghatol sa halaga tungkol sa kaso. Ang kanyang voluntaryong pagkikilahok sa mga aksyon na lampas sa mga tagubili ng kanyang ama at ang kanyang pag-uugali. Ang pagpadala ng mensahe sa kanyang kaibigan ay nagpapahiwatig na ang kanyang pagkikilahok sa masamang plano ng kanyang ama ay hindi dahil sa takot siya dito o pag-iingat sa sarili. Ang kanyang pag-iisip ay kahawig ng Stockholm Syndrome at mga sintomas na nakikita sa mga batang sundalo na hinubog sa panahon ng isang mahalagang oras ng pag-unlad ng personalidad sa ilalim ng sobrang abnormal na mga pangyayari. January 30, 2018, hiniling ng prosekusyon ang parusang bitay para kay Yonghak
kaugnay sa pagtapos at paglapastangan sa katawan ng dalagang si Kim. Nakapagtatakang para naman sa anak nitong si Ayon na isang minor de edad na higit sa 14 anyos na kinasuhan din bilang kasabwat, humiling sila ng isang pangmatagalang sentensya na 7 taon at isang panandaliang sentensya na 4 na taon. Sa kanyang huling pahayag, nagpahayag si Yonghak ng malalim na paghingi ng tawad at lumuluha. Pero iginiit niya ring hindi patas ang pagtrato sa kanya sa panahon ng investigasyon na nagdulot ng kontrobersya. Dahil sa kawalan niya ng tunay na pagsisisi, nahatulan siya ng bitay noong February 21, 2018. Ang kanyang anak naman na si Ayon ay nakatanggap ng sentensyang mas mababa kaysa sa kahilingan ng prosekusyon na may pangmatagalang sentensyang 6 na taon at panandali ang sentensya na 4 na taon. Umapila si Yonghak at noong September 6, 2018, binawasan ang kanyang sentensya mula parusang bitay hanggang habang buhay na lang na pagkakakulong. Muli pa siyang nagsampa ng apela, ngunit ibinasura na ito ng Korte Suprema noong November 29, 2018. Ginawang pinal ang kanyang habang buhay na sentensya. Hindi rin malinaw kung ang kanyang anak na si Ayon ay nagsilbi ba sa buong termino ng sentensya nito. Pero sa isang broadcast noong 2023, iniulat na pinalaya na si Ayon. Sa mga netizens, ang kasong ito ay madalas na pinag-uusapan bilang isang perpektong halimbawa ng underdog gone wrong. Ipinapakita nito na dahil lamang sa may kapansanan ng isang tao o nasa isang mahirap na sitwasyon ay hindi automatikong ginagawa silang isang mabuting tao. Ang ideya na ang mga tao na nahihirapan o mahihirap ay palaging mabubuti ay nagmumula sa pinalaking patakaran sa welfare at mga kampanyang pampolitika na naglalayong makakuha ng mga boto mula sa mahihirap. Sa katotohanan, ang mga taong nasa ilalim ng pribilehiyo ay maaari ding magtanim ng sama ng loob at puot, habang mayroon namang maraming mayayamang tao na tapat at may magandang relasyon. Kaya ang pag-iisip na ang kahirapan ay katumbas ng kabutihan at ang kayamanan ay katumbas ng kasamaan ay isang stereotype lamang. Sinamantala ni Yonghak ang maling akalang ito. Ginagawa ang kanyang sarili na parang isang mabait na underdog. Nakita siya ng publiko bilang isang angelic figure nang walang pagtatanong dito. Ginamit niya ang kanyang underdog effect para sa kanyang benepisyo bago ang kaso ng pagtapos ng tao. At pagkatapos ay sinubukan pa itong gamitin upang makakuha ng mas magaan na sentensya. Ngunit syempre, hindi po natin dapat gamitin ang kasong ito para i-generalize na ang mga mahihirap ay mga potensyal na magkakasala at ang mga mayayaman ay palaging tama dahil napakarami pong mga pag-aaral at mga halimbawa na nagpapakita ng kabaligtaran. Ang aming mga damdamin ay para sa biktima at sa kanyang pamilyang labis na nagdusa. Tandaan po natin na tumingin sa kabila ng hitsura at manatiling kritikal sa mga stereotype na laging naghahanap ng katotohanan. Ito lang po para sa araw na to. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, paki-like at paki-share na rin po sana. Malaking tulong na po to sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, sana mag-subscribe na rin po kayo at pindutin ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod pang kasong tulad nito. Salamat po sa panunood hanggang sa susunod na kaso at sa muli, mag-iingat po tayong lahat.